sorry. Bilang is KX1. KX1. 0.7. LX1. 4.5. Tingkot na lang natin. KX2. 1. Tapos 3. So KY1 I think is 0.7. 4.5. 0.5. Tapos 0.7 tapos 4.5. Okay. 0.7 tapos 4.5. Okay. Same as sir, 1. 1. Okay, 0.7 man, di ba? Ilang atong na RX? Take note na ang atong gamit na unit is meters. Ang atong na R is in cm or in mm. So let's have it all in terms of millimeters. So this is 4.5. Let's make this 8,000. Okay, ilang itong RX? Ilan? 190. And then ito? Ang atong RY? 72.4. Okay, we solve for the following slenderness station natin. Ilang muna? 5789. Kadua? 15.7895. May kalatlo? 43.50. Kapat? 41.43. Okay, so which of the following standards ratio ang pilion natin so that ang aton backlink about that axis or and about that length is the most critical? Pinakadako. Now, diba the smaller the standardized ratio, mas dako ang iyang strength. Okay, the larger ang imong standardized ratio, the smaller the strength. So we will use the smallest nga flexural nga critical backlink stress na to. So, ano mag-govern dere? We will use this. Okay, so for our standardized ratio, 43.50. Okay, so let's now solve for our PN. Anong gani-require natin? Allowable compressive strength. Okay, so for our flexural member, ang atong PN is equal to FCR times AG. And we will apply this equation across sa aton nga tatlo ng limit states, which is flexural backlink, torsional backlink, at flexural torsional backlink. So for our first limit state, So
first, we will have flexural. Okay, for flexural buckling, ano kaya itong values ng TN? Same lang diba? FCR times AG. And this is for members or cross-section without slender elements. Okay, so the values of FCR natin is reliant, depende if ang aton nga mode of failure is elastic or inelastic buckling. So let's solve first for our Euler's na critical buckling stress. Okay, this will be our basis sa pag-check natin if elastic siya or inelastic buckling. So naman natin nga Euler's critical buckling stress, this is phi squared E over KL over R or square sa aton nga slenderness ratio or the critical nga slenderness ratio which is 43.5083. Ilang aton na Euler's? Ilang. Square. 1,000.7628. Ano yung units yun eh? KN ano eh? Ano siya? Oh, lipat sila. Ano na eh? Anong FK kami? Punta ko nga F. This is the critical na Euler's buckling stress. Check to. Check to hindi? Oh, critical buckling stress din. Same as sa FCR. So this is M. Okay? So meaning, ang aton na critical buckling stress about the critical na aton na axis compare sa diin sa aton na weaker axis sa may height na 4.5 meters. Siyang una nga ba fail in terms of flexural buckling having the stress na 1,042.7628. Ano brown naton para mabalaan ta if ang limit state naton for flexural buckling is elastic or inelastic. May duwa na ka-way nga pag-check. Either i-check ng aton na slenderness ratio sa 4.71 square root of E over Fy or sa value sa 0.44 Fe. Check lang din. Okay, may gusto yan. Fy galing 0.44 Fy. Check to. Mangit pala, ano nang kulang sa ulo. Kung feel nyo class, nga amin ninyo, kung makagraduate, makamusta engineering, makabawi ka mo tulog, hindi. Mas madamo, pag itong inyo, nakulang ko tulog. Kaya actually, tinatapos na isa ka project, 2-story, mga residential, mga around 600 total floor area. Balay siya. Taking na pa-cross-evaluate na subong ang costings ng ila balay. Kaya ang ginatag siya sa previous nga architect is 8 million to ng balay nila. Di sa magpati nga 8 million to, so ipa-cross-check kaliwat based on the recent ng mga prices ng materials and ng methodology. Siyempre, si architect, hindi mo na nabalang kung ano nga method ng i-apply. And then, in-evaluate kung ilang na duta. Ano siya mo talabnan. Tapos, nag-site visit kami ito sa last weekend. Sa Sunday lang yun. Bali after naman puli ang Cebu. Nagkanto ko sa site. Tapos in-check ko ito. Lantaw ko ang duta. Talabnan siya. Tawhay. Paglantaw ko, ang duta alin sa highway, mas taas siya by 1.5 meters. And that time, pagka doon naman, gainit. So, na yung mamuklod. May potential nga source siya or that would be the catch basins ng baka. Kaya ba ko sa ila, mas madakot na sa 8 million ang imong gasto. Kaya nga, nita-nit ang baka ng imong balay, mga around 2 meters, para kung magbaha sa talamnan, imong balay, hindi malabit sa baka. Ending, nagba sa engineer, para balaan niya, na mas mahal pa ang iyang gasto. Muna yung product class ang mga site investigation. Kaya isa, abi mo, balay lang yung gasto, but ang preparation, saging bakal mga duta, baka itong mga duta nilang nagbakal mo siya kitalamnan. Ending, mas mahal kahit ang bakal nila sa bagbo. Kadua ang problema, wala sila drainage system. Especially kung bakal ka sa duta, magpaka sa imong balay, may drainage system na kung mag-inulan, kanang na tubig na rin alin sa balay, isalo sa drainage system, at ikaboy sa
city na collector. Ano lang mga drainage na dala ko sa city? Di problema kita alam na, wala ka na mga drainage system. So, hindi mo, bro. O, kaduwa naman na gasto. Kitapos na mo, na pinakalapit ng suba, dito na itong haboy, tubig. O, ang malakas na portion, wala na pinatudlo sa college level. Meaning, gamitin mo common sense, based sa mga fundamental na mga knowledge. Ang third na mga concern sa linggo, since alam na ng imong nga duta, makuha ka soil test. Kaya wala na kabalo kung humok ni o ang duta na imong ipakal. Ito story, kung tapos na plano siya yung 3-story. Diba sa uli, isa sa mga news, wala nga isa kabalay, ito muna nagpakitid. Okay? Kung lang class, kung may mga preference sa uli, kaya hindi ko makita, NSCP, kaya common sense ang inyong gamit. Hindi na yan. Okay, anyway, balik na din i-point out ko lang man na once yung baga na kamong class, o maging engineer na kamo, ang tulog, may na siya, bonus na siya. Hindi, bonus. Okay, after ni, dito ma-check either 0.44 FY, check nato ng Euler's internal buckling stress, if greater than or less than. If ang aton nga FE is greater than 0.44 FY, ano meaning sa na? That is inelastic. Kung less than, that is elastic. Or pwede man ang aton nga slenderness ratio, the more slender siya, meaning greater than sa 4.71 square root of E over FY, that is elastic na flexural buckling, or kung less than, that is inelastic. So dito ma-check. Siyempre, sa may value na sa FE natin. Or pwede ba masuma kung nga sa imo nga slenderness ratio. Depende. So choose your poison. So let's check. Sa 0.44. Kasing no, kaya nga, wala ni type ni mo kaysa sa 4.71 square root of E over FY. Ilang FY na doon? This is A992, no? Ilan? 3, 4, 5. Ilan yun? Equivalent na doon? 151.8. Okay? So since KFE is greater than 0.44 FY, therefore, ano makonclude natin? This is inelastic flexural buckling. So therefore, ang value sa ating FCR would now become ilan? FCR kung inelastic. Di ba may duwa na dahil? Ilan na eh? Inelastic. 0.658. 0.658 Raised to FY over raised to FY over FE. Tapos naka-multiply by FY. multiplied by so 0.658. Yung stress naman is 345 over sa FE natin na 1,042.7628 multiplied by 345. Ilang aton na critical na buckling stress na consider for our nominal stress. Ilan? 300.3854. This is megapascal. Okay, so we can now compute for our nominal actual strength having this equation natin. So for our PN, that is FCR times AG, that is 300.3854. Ilang AG na natin? 1,800. 1,800. Ilang si PN?
This is, ano units yun eh? Newton. Okay, so for our PN, that is 552.709136 kilonewton. Ay, question ko. May iban pa nga limit state na pwede na ma-apply for doubly symmetric members. Kaya wala. Let's review ang ato na concept. For doubly symmetric members or for the limit state of flexural buckling. Diba? All cross-sectional shapes, doubly symmetric with mirror symmetry, singly symmetric, and unsymmetrical will fail under this limit state na flexural buckling. For torsional buckling, ano lang pwede mag-fail? Ano pwede mag-fail sa torsional buckling? Lipat na nga. Doubly symmetric with mirror symmetry. Or for flexural torsional buckling, ano pwede mag-fail? Unsymmetrical kag singly symmetric. So meaning, kung ang ating cross-section is wide flange, ano lang iya nga only limit state? Flexural buckling. Ang nga kasi may makita ka mga wide flange, unahon na yun, kung compression, pingaan, isa lang ka limit state ang inyo i-apply. So meaning, ang muning atom na critical or ang smallest values ng PM na pwede ma-apply. If ever imo cross-section is singly symmetric or unsymmetrical, meaning you need to check it for flexural buckling, you need also to check it for flexural torsional buckling. Taglawig ang flexural torsional buckling class. Dahil na first may counter ang cry, and crazy. Sala? Sala dapat. Sala decimal. 5.5 Apat ang whole number. 5.27. Dapat 0.36 sa sir dala. 0.36. So, din tayo. Okay? 5.5. Try to observe class ang values sa mga compressive strength ng steel versus mag-concrete kamo sa midterm. Kasi concrete mga around 2,000 lang or 3,000. But for steel, kalabot siya 5K to 10K ang iya na compressive strength. Dalag to kita plus ang strength ng steel, concrete. Problema ka lang kay tadungan, kaya diba for prelim, ang aton na steel is tension, compression, sa concrete is flexure. Tapos pag midterm, we'll proceed with flexure, kag beam columns natin. Tapos kay concrete, we will proceed with shear, torsion, kag compression. So, doon mo nila nga, muna kadalag ko ang mga actual strengths ng ano, sa compression members. Okay, so PN na ta. Okay, last, let's solve for PN over omega. Ilang omega lang natin for compression? Playing gamit na strength tau yielding, di ba? So that is 1.67. So for our PN over omega, so that is 5527.09136 all over 1.67. Yung aton na allowable compressive strength. 3,309.6355. Okay? Any questions? Proceed tayo for our next day.